Gusto mo ba ng mura at masarap na merienda? Pero ang ginamit na tinapay, gardenia. Hindi guys, kahit murang brand na gamitin nyo, pwede naman dito. Naubusan kasi ako kanina, kaya heto na lang ang nabili ko. Kung mapapansin yung likod ko, nasa bukid tayo. Yung bukirin na nakikita nyo sa likod ko, mula dito hanggang dun sa dulo, hindi po sa amin to. Napadaan lang kami dito para naman maiba yung aming intro. Huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. Gagamit tayo ng kalahating pirasong repolyo. Tanggalin lang natin yung buko. Then, hiwain natin ng maliliit ito. Tapos, maggisa tayo ng sibuyas. Sunod naman yung bawang. Ang bango talaga ng amoy nito habang ginigisa. Next, isang pirasong karot. Gagamit din ako ng giniling na nakalata. 28 pesos ko nabili ito. Pero pwede naman kayong gumamit ng giniling na baboy kung gusto nyo. Nagtitipid kasi ako kaya heto na muna ang binili ko. Nagtiyaga akong magpaypay para makatipid sa kuryente. Pero nung dumating yung bill, mas lalong lumaki. Then maglagay tayo ng 2 kutsarang oyster sauce. At paminta pampalasa. Masarap din kung mayonnaise ang ilalagay dito. Basta kayong bahala kung anong pasok sa panlasa nyo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, tanggalin naman natin yung gilid ng tasty bread. Uulitin ko guys, kahit murang brand ng tinapay, pwede nyong gamitin dito. Basta kailangan natin tanggalin yung 4 na side nito para hindi tayo mahirapan sa pagrolyo. Kung di nyo alam kung anong gagawin sa gilid ng tinapay nyo, ibigay nyo sa akin. Kakainin ka. Ganyan talaga kapag ikaw ang tagaluto sa inyo. Kakasimula pa lamang, busog na kayo. Panipisin natin to gamit ang rolling pin. Pwede naman tasa ang gamitin nyo para mapanipis nyo ito. Heto yung giniling natin kanina. Ihahalo ko dito yung repolyo. Hindi ko siya sinama sa paggigisa para mapanatili ang pagkalutong nito. Then, pahiran natin ng tubig yung dulo ng tinapay dahil pagdudugtong-dugtungin natin ito. 4 kasi ang pagsasamahin ko dito. Basta tubig lang ang ipang-lock nyo dahil mabilis naman magdikit ito. Kaya tinanggal ko yung gilid ng tinapay ko kasi bibitaw siya kapag ganito na ang ginawa nyo. Kung malaki ang lutuan nyo, kahit 6 na tinapay, pwede mong gawin dito. So, okay na yung 4 na to. Ilagay na natin yung giniling. Spread natin mabuti at panipisin. Kasi kapag makapal ang nilagay nyo, mahihirapan kayo sa pagrolyo. Then, pahiran ulit natin ng tubig yung dulo. Tapos, irolyo lang natin ito ng may konting higpit. Then, magbati tayo ng 2 itlog para kumapit yung ating breadcrumbs. Nilagyan ko lang yung breadcrumbs ng asin at paminta, pampalasa. Isalin natin sa plato kasi mahihirapan tayo kung nasa mangkok ito. Balutan natin ng itlog yung ating tinapay. Make sure na pati yung gilid nito malagyan nyo. Tapos, breadcrumbs naman. Nakakatulong ito para tumigas at maging crispy yung tinapay nyo. Next, magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin to into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. Basta alalay lang kayo sa apoy nyo dahil mabilis masunog yung breadcrumbs natin dito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil.
Hiwain na natin to. Kayong bahala kung gusto nyong imeryenda o gusto nyong inegosyo. Pwede nyong ibenta ng buo o kaya naman nakahiwa na agad ito. Depende kasi yan kung magkano ang inyong presyo. O diba? Parang cordon bleu ang itsura. Yun guys, nakaluto na tayo. Bale, 3 piraso lang nito ang nagawa ko. Hiniwa-hiwa ko na lang siya para madaling kainin. So, tikman na natin. Sarap. Sarap magsalita. Grabe, napakasarap nito. Malutong yung labas, pero malambot ang loob nito. Tingnan nyo naman to. Gaano kalaki, oh. Sarap. Sino ba mag-aakala na tinapay lang to? Saktong-sakto yung pinagdugtong ko na taster bread dito. So, try nyo na din ang merendang recipe na to. Mura na, tapos masarap pa. Grabe. Napakasarap talaga. Solid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.